Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagulat ang marami sa deklarasyong yan ni Vice President Sara Duterte. Bagamat matagal nang inaasahan ang kanyang kandidatura sa 2028, ano nga ba ang nagbunsod para sa kanyang maagang deklarasyon? Dalawang mahalagang issue ang inaasahan sa susunod na linggo. Una ang inaasahang referral ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente sa Committee on Justice. Sa Lunes naman, nakatakda ang hearing para sa confirmation of charges sa kasong crime against humanity na hinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa political science professor na si Aris Arugay, ang hakbang ng Vice Presidente ay para kontrolin ang naratibo. I think it's getting ahead of these events, taking charge of the narrative, which is, I think, has been working out for her so far. And in terms of advantages, as I mentioned, yes. So rather than reactive, it's being proactive. Kung magpapatuloy ang impeachment laban sa kanya, maaari niyang sabihin na ginagawa ito para hadlangan ang kanyang kandidatura. Senyales din umano ito sa mga kongresistang pabor sa impeachment na mag-isip sa kanilang kahihinatnan sakaling manalo siya sa 2028. Iba't ibang pananaw ng mga analysts sa naging hakbang ng Vice Presidente. May mga naniniwala na nais ng Vice Presidente na magkumahog at magkagulo ang oposisyon para sa paghanap ng malakas na ipantatapat sa kanya. Kung pagbabatayan ng kasalukuyang datos, malakas na kandidato si VP Sara. Mataas ang kanyang trust at performance rating at kung mananatili ang mga numero, tiyak ang panalo niya. Sa kanyang deklarasyon, inihayag din ng Vice Presidente ang kanyang pagsisisi. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. 2 taon pa bago ang eleksyon. Mahaba pa ang lalakbaying panahon para sa politika. Pero dito sa Pilipinas, kahit katatapos pa lang ng eleksyon, ay simula na ng kampanya para sa susunod. Marami ang umaasa na sa deklarasyon ni VP Sara may makikita ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring nangyayari sa ipinangako ng administrasyon na may makakasuhan at makukulong na malalaking personalidad sa issue ng flood control anomaly. Bukod pa riyan ang patuloy na hinaing ng publiko sa kapalpakan ng administrasyon na pakiharapan ang mga problema ng lipunan, kabilang na ang mataas na presyo ng bilihin, kakapusan sa pagkain, palpak na serbisyong pangkalusugan at kakulangan ng trabaho. Problema rin ang bumabagsak na ekonomiya ng bansa at ang patuloy na paglala ng kriminalidad. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.